So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, itong video po na to na ipapapanood ko po sa inyo. Nung first time ko pong napanood po ito is nakaramdam po ako ng pagkadismaya. Nakaramdam po ako ng lungkot. At syempre po nakaramdam din po ako ng kahit papano'y awa po sa ating presidente. At syempre po nakaramdam din po ako ng galit dito po sa mga komunista na nasa Amerika. Because for the past few years po na sinuportahan ko po ang ating presidente from his campaign until now na siya po ay presidente na, this is my first time to saw him that he show his disappointment, even anger. Mga kababayan, kilala po natin ang ating presidente na ni minsan po hindi po natin nakita na nagpakita po ng galit yan. But recently, on his state visit po sa Amerika, is binastos po siya doon at minura po siya ng harap-harapan ng mga Pilipino. Hindi ko alam kung Pilipino to, mga hayop na to eh. Hindi kasi mga kababayan, nakakadismaya lang kasi. Kilala po natin ang presidente po natin na mabait, na hindi pala patol. Kilala po natin yung presidente po natin na hindi po natin nakikitang nagagalit. Pero dito po, no, habang pinapanood ko po itong video po, nang ginawa po ng mga Pilipinong walang kwenta, kayo mga hayop kayo, no? Kayo mga hayop na komunista kayo, no? Nung pinapanood ko po yung ginawang rally, actually mga 1 oras mahigit yun. Pero merong part dun po pala na nagkaharap po ang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos at saka itong mga rallyista. At minura po siya ng harap-harapan. At pagkatapos po nun mga kababayan, nakita ko po dun sa video po na yon na very disappointed at even po parang nakita ko siya nagalit. This is my first time po na nakita siya nagalit. Pero it's just a couple of seconds lang po ata yon. Nahagip po kasi, nakita ko kasi. O sige, para hindi na ako maingay, panoorin po natin, no? So mga kababayan po, no, di ba, naalala po natin na pumunta po si Ferdinand Bongbong Marcos po sa New Jersey, USA. At nakipag-usap po siya doon sa mga Filipino community po doon. Yung sa loob po ng venue, actually na-content ko na to, no? Yung sa loob po ng venue is nagkakasayahan, nagtatawanan, at masaya po ang lahat. Pero po yung sa labas po ng venue, andun po yung mga bastos, yung mga walang kwenta, kayo mga iho di puto kayo na mga komunista. Hanggang sa Amerika sinusundan niyo yung presidente natin. At ngayon ko lang po nalaman mga kababayan na nagkaharap pala sila. At harap-harapan po na sinabihan po ang ating presidente ng fuck you. Fuck you Marcos sa atay pagkakarinig ko eh. So panoorin natin na para hindi na ako mag-ingay. Fuck you, Marcos! Never again! Never again! Never again! Never again! Never again! Putang inang mga to, no? Marcos, you can't hide! Actually mga ka-Streetwise, no, maiksi lang naman po yung part na yon nung paghaharap po ni Ferdinand Bongbong Marcos at saka ng mga komunista na nagrarally. Nung pumarada po kasi yung sasakyan at bumaba po ang ating presidente, doon lang po sila nakaharap. Pero nakita ko po mga kababayan, no, at papakita ko po sa inyo na nung sinabi po nung babae, ikaw babae kang iho di puta ka, no, pagbaba po ng presidente po natin, sakto din po na sinigawan po siya ng fuck you Marcos. At makikita rin po natin sa video po na to na aktong lulusob po ang ating presidente doon po sa mga bastos na nagrarally at hinarangan po siya ng mga PSG. Pero mga ka-Streetwise, sa palagay ko po nun, kaya akto po siguro na napupuntahan po ng ating presidente yung mga nagrarally po na yon, yung mga walang kwenta na yan. Sa tingin ko, maybe to confront them or even to talk to them nicely. Pero ayun po yung naging quick reaction po ng presidente po natin eh. Nung sinigawan siyang fuck you Marcos, parang papakita ko po ulit, no, na aktong pupuntahan niya po eh. So ito na, panoorin natin ulit ha, para malinaw. Fuck you, Marcos! Never again! Never again! Di ba? Nakita niyo mga kababayan, di ba? Medyo inawat siya ng PSG. Sa tingin ko PSG 'yon. Pero Diyos ko. Ay nako. Well, kasi mga ka-Streetwise, no, hindi ko talaga makuha. Pinipilit kong intindihin kung ano ba talaga yung trip ng mga anti-Marcos na to. Sa loob po ng 36 years na meron kayong pagkakataon na para idemanda kasi sinasabi nila na biktima daw ng mga martial law. So meron kayong 36 years
para idemanda ang mga Marcoses or even kahit po yung mga affiliated po nung sinasabi ninyong human rights abuses. Pero ang nakakatawa sa inyo kasi, ito yung hindi nyo talaga makuha eh. Dinimanda nyo si Ber, dinimanda nyo si Ping Lacson, dinimanda ninyo yung mga sundalo, pero wala pong napatunayan na meron pong biktima ng martial law base po sa korte natin. Yes, agree. Siguro sasakyan ko kayo na kaya hindi umabot sa husgado yung kaso ni Ferdinand Marcos doon po sa human rights abuses dahil nga po namatay siya noong 1989. Pero po yung mga tao po na sinasabi ninyo bumugbog sa inyo is dinimanda nyo rin po pala yung iba doon. Pero talo kayo sa kaso. So, dahil sa talo kayo sa kaso, hindi kayo mga hayop kayo, hindi kayo mga engot kayo ng mga komunista, hindi kayo ang magsasabi na biktima kayo ng martial law, korte na po. Korte na. Yes, agree, nabigyan kayo ng pera ng compensation noong 2012 ata yun, nung panahon ni Panot. Pero it doesn't prove kayo mga idiot kayo na meron kinalaman ang mga Marcos doon. Binigyan lang kayo ng compensation pero wala pong korte ang nagsasabi na meron kinalaman ang mga Marcos doon. Isaksak nyo yan sa katiting yung utak. Men, kasi nakakagalit mga kababayan. Hindi naman ako talaga loyalista ni Marcos, di ba? Well, kaya po kasi sinusuportahan ko po itong pamilya Marcos ngayon po kasi biktima po ako mga kababayan ng maling impormasyon na tinuro sa akin sa eskwelahan ng mga dilawan. So, ngayon po, na-realize ko po na base po sa mga development po ng kaso is walang katotohanan lahat yan. Kasi kung totoo talaga na magdanakaw or mga human rights abusers yung mga Marcos na yan, sana pinakulong nyo na. Nagets nyo ba mga kababayan? Ito yung di ko talaga makuha eh. Ang liliit ng utak ninyo eh. Ang liliit na nga ng utak ninyo, mga bastos pa kayo. Kung gusto nyo ng hustisya, hindi nyo mapapakulong ang mga Marcos sa rally-rally na yan, mga tanga. Kung gusto ninyo na paniwalaan namin kayo sa mga kwento ninyo, huwag kayong maging bastos. Grabe, grabe. Hindi kasi mga kababayan, no? Kilala po natin si Ferdinand Bongbong Marcos na matibay po yan. Kasi sa loob ng 36 years, talagang binugbog po ang pangalang Marcos ng mga dilawan. Pero syempre po mga kababayan, ngayon po presidente na po siya ngayon. Pinili siya ng 31 million na Pilipino. Ngayon po, bilang presidente mo ng Pilipinas, sana man lang no, kung hindi nyo siya magalang bilang presidente, igalang nyo na lang bilang tao. Kung sino ka man nagmura ka, ay nako, ewan ko. Sabi kasi sa akin, bawal na raw magmura. Pero kung dati na kung mga 2021 to or mga 2020, pinagmumura na kita. So yun lang po siguro mga kababayan, no? Talaga nakakapang-init lang talaga ng ulo, no? So kayo po, no, pagkatapos niyo pong mapanood tong video po na to, na harap-harapan pong minura po ang ating presidente, ano pong masasabi niyo po dito? So gusto ko rin pong may matutunan po sa mga comments po ninyo. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ay nako, ako po si Takero Miyamoto. Babush. Sa Takero Miyamoto, may talino at prinsipyo.